Alright guys, welcome back na naman sa channel natin, no? So, sorry, medyo matagal tayo hindi nakapag-upload. Ngayon, yan, diretso na natin yung pag-setup dito sa BIOS natin. So, unang project natin is yung tie bumper. Sabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga napansin ko lang na pros and cons dun sa tie bumper. So tara, pag-usapan natin. So guys, ito na yung tie bumper natin, no? So shoutout sa Buds Car Accessories, yan, Boss JM, yan sa tropa natin si Joms. So guys, so sa pagkakaalam ko, itong mga tie bumper na to is hindi nilabas dito sa Pilipinas kasi nilabas kagad sa atin yung Gen 4. So kaya sa Thailand lumabas pa yung 3.5. So tayo, tumalo na tayo ng Gen 4, kaya wala sa atin ng ganitong bumper, no? Tapos sa pagkakalam ko, lahat din ng pinarating dito na tie bumper is replacement. Meron namang genuine pero sobrang mahal. So karamihan is replacement lang. Okay guys, so ito na yung tie bumper natin, no? So makikita nyo yung laki ng difference dun sa stock. Unang-una yung dito, wala na yung parang chrome nya, no? May chrome kasi yan sa stock bumper. Tapos lumapad yung grill nya, no? So dati etong fog lamps natin is pasok dito sa body nya. Ngayon nandito na siya sa part ng grill, tas medyo lumiit na to. So parang lumapad na yung bumper niya, no? Tapos pangalawa, meron na siyang DRL dito. Mamaya papakita ko sa inyo pag nakailaw siya. Yan. Then palit na yung headlight niya. Kasi yung headlight niya is yung stock, parang may cross dito eh. Ay, may triangle. Ngayon straight na siya na ganun. So by the way, ito nga palang headlight natin is halogen type lang, no? Hindi natin kinuha yung projector dahil ang mahal. Kung mapapansin nyo, medyo aggressive din yung naging itsura niya, no? Nung naging tie na siya, parang ang angas na ng dating niya, no? Ang layo na rin sa stock niya. So hindi na siya normal sa kalsada, kaya ang ganda niya. So ito nga pala siya, no, pag nakailaw yung mga DRL niya, no? So dito ang ginawa namin is nakasabay na siya sa park light. Ayoko na nung may sariling switch, tsaka yung pag inon nyo naka-on ka agad kasi iwas pundi na rin. Tsaka ayoko naman ginagalaw na wire. So hanggat maaari gusto ko stock wire lang, stock wiring. So tinap lang to sa park light. So ayan, pogi, di ba? Lalo na sa gabi. Try naman natin buksan yung fog lamps. So ito naman yung nakabukas yung fogs. So pagkagabi ganda yung tignan, no? Ayan. Okay, so punta naman tayo sa cons. Itong mga cons na to is napansin ko lang na mga hindi ko, minor issues lang na hindi ko nagustuhan pagka nagpalit ka ng tie. So isa-isahin ko sa inyo. So unang napansin ko lang is dahil nga hindi naman to stock bumper or PHDM, so naka-screw na lang yung mga niya, yung kabitan niya sa fender. Siyempre fender natin PHDM eh. So yung tie iba.
iba yung mga kabitan niya sa fender. Pwede kung order tayo na fender, ay na fender liner. Then second na napansin ko, itong sa grill niya rito sa ilalim, tsaka itong buong plastic na to, no? So parang manipis lang siya. Yan, compare dun sa stock. So parang medyo manipis, na parang pagka nakabangga ka ng aso mababasag. Pero all in all, okay naman siya. Pero siguro dahil replacement nga lang tong ano na to, tong bumper na to, ganun lang yung quality niya. Pero hindi ko lang alam doon sa genuine na bumper na tie. So last na napansin ko, no, yung headlight is nagmo-moist, pero konti lang naman. Hindi ko alam kung bakit ganun, no. So kahit yung sa barkada ko naka-projector, nagmo-moist siya, pero saglit lang naman pagka naulanan. Pero hindi naman sinasabi ko na umulan lang moist ka agad. Yung talagang matagal na ulan, nagkakamoist siya ng konti rito sa side na to. Pero dito wala pa akong nakita, no? Dito lang sa side na to. So napaka minor lang kasi syempre replacement din. So hindi ko alam kung dahil sa pagkaka-reseal nila. Pero ganun nga, pati yung projector, no, nagmo-moist din. So guys, so yun yung mga pros and cons na napansin ko lang pagka nagpa-tie bumper kayo, no, yung facelift, no. Yung mga cons naman, napaka minor lang nun, napansin ko lang kasi. Pero all in all, panalo kapag nagpa-tie bumper kayo, facelift. Kumbaga kakaiba kayo sa kalsada, iba yung bios nyo, no, yung gentry nyo. So advice ko is, gusto nyo ng mga upgrades, check nyo yung page ni Buds, tapos PM nyo lang sila. Okay, kita-kits ulit sa susunod na vlog.